Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino ngayon pong September 5 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ito po yung kasalukuyang nagaganap dito sa daily chart time frame ni Flukino, kung saan ay nagpapatuloy po siya sa pagko-consolidate dito po sa pagitan ng minor resistance line natin na 30 digits 12,898 at saka minor support line naman dito na nasa presyong 30 digits 10,996 at nag-umpisa po yung kanyang consolidation dito nitong nakalipas lamang po na September 1. Ayan. At ang dahilan kung bakit nasabi ko pong nagko-consolidate dito ay maliit po kasi yung pangangatawan ng ating Hall Sweet indicator dito. Ayan, lumiit po siya. At mukhang nagbabago na po ito ng kulay kung saan ay mula po sa pagiging kulay green ay nagiging kulay red na po siya. At ang ibig pong sabihin yan ay meron po tayong nabubuo na bearish momentum. Ayan, pag sinabi nating bearish momentum ay isa po itong downtrend na momentum. Kaya, ayan, maliban po rito ay ang ating QQE mode indicator naman ay nag-umpisa na pong bumuo ng mga kulay red na QQE bar. Ibig pong sabihin nito ay kapag kulay red, kapag nagsilabasan po ang mga kulay red na QQE bar, ay bearish po ang kalagayan nitong si Fluky Ino, or siya po ay nakakaranas ng bearish momentum. Yun nga lang at mapapansin po natin dito na mukhang maliliit pa lamang po yung sukat ng mga QQE bars natin dito. Yan, kung ikukumpara po natin dito sa mga nakalipas na mga QQE bar natin dito, mga bearish na QQE bars natin dito, ay ayan, maliit pa lamang yung mga sukat ng mga kasalukuyang QQE bar natin dito. Kaya ibig pong sabihin ay wala pa pong gaanong sapat na volatility ang mga bears. Yan, yung mga bears o yung mga sellers para pabagsakin ng todo ang market price ni Fluky Ino. Kaya ayan, ngayon ay meron po akong nakikita rito dahil sa mga signals natin dyan ay meron lamang po akong nakikita rito na dalawang scenario sa magiging galaw nitong si Fluky Ino sa mga paparating na araw. Unang-una ay ito, magko-consolidate lamang po siya or magsa-sideways po siya dito po sa pagitan ng minor resistance line natin dito at saka minor support line natin dito kasi wala pong gaanong sapat na volatility itong si Fluky Ino. Kung pag sinabi na po nating volatility ay yan po yung malalaking paggalaw ng market price ni Fluky Ino. Pwedeng pataas or pwedeng pababa. Kaya yan, basta gumagalaw ito ng malalaki ay ang tawag dyan ay volatility. Kaya sa ngayon ay base po sa mga indicators natin dito, ayan, kapag maliit po yung pangangatawan ng ating Hall Sweet indicator ay indikasyon po yan na walang volatility ang market ni Fluky Ino. At ganoon din po kapag maliliit yung mga sukat ng ating mga QQE bars ay walang gaanong sapat na volatility itong si Fluky Ino. Gayunpaman ay yung ipinapakita pong signal ng ating dalawang indicators dito ay bearish. Ayan, kulay red ay bearish po yan. At mga kulay red ay bearish na rin po dito sa ating QQE mode indicator. Kaya ang pangalawang scenario na nakikita ko po rito ay kung pag magpapakita po ng sapat na pwersa ang mga bearish ay babagsak po itong market price ni Fluky Ino. Ayan, babagsak po siya at ang una po niyang gagawin ay susubukan po niyang basagin yung ating minor support line dito na nasa presyong 30 digits 10,996. At ayan, kung pag nabasag po niya ito ay posible po siyang bumagsak hanggang dito sa sunod
na minor support line natin dito na nasa presyong 40 digits 78.13. Yan, magdadagdag na po siya ng isang 0 digits kung sakaling nabasag ang minor support line natin dito. Ngayon ay yung sa pag-angat naman po niya ay medyo alanganin po tayo. Ayan, mukhang alanganin po siyang umangat dito or alanganin po siyang magbasag or mababa po yung tsansa na babasagin niya sa ngayon yung ating minor resistance line na ito. Kasi wala po tayong signal na nagsasabi or nagpapakita na may puwersa ang mga bulls na paangatin ang presyo ni Fluke Ino ngayon. Kaya it's either magko-consolidate po siya or babagsak po siya. Kaya ayan, ngayon ay pagdating naman po sa ating live spot trading position or pag-spot trading dito kay Fluke Ino ay wala pa po tayong natitrigger na kahit anumang pending order dito. Yung latest or yung huling trade po natin dito kay Fluke Ino ay nakabili po tayo dito noong August 30 dito po sa presyong 30 digits 12,898. Kaya yan, nangyari po yan dito. Kaya ayan po yung huling trade natin dito. At mukhang yung sunod po na matitrigger dito na ating pending order ay yung nakaabang naman po rito na isa na naman pong buy pending order dito naman po sa presyong 30 digits 10,996. Ayan. Ngayon ay yan po yung aking mga live spot trading positions dito po kay Fluke Ino. Ayan. Meron po akong 5 na mga sell pending order dito sa itaas at saka 3 buy pending order dito po sa ibaba. At ayan, kung gusto ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyo pong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.